papaano ka makapag-a-avail ng 5 years to 15 years payment kapag binili mo itong property? Yan ang pinakamagandang tanong. Ang sagot po dyan, hello mga kabayan kong OFW. Sa video na ito ay iisa-isahin kong sagutin ang mga katanungan nyo about foreclosed properties na na-avail ko sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa mga hindi pa nakapanood ng aking videos about BSP foreclosed properties, ay nasa ibaba ng video na ito ang mga links. Meron akong mga videos na ginawa at ngayon ay aabot na sa 1 million combined views at maraming mga tanong na gusto kong muling sagutin sa video na ito. Disclaimer po, hindi ako agent or broker ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ako po ay isang OFW dito sa Middle East na nag-avail lang ng foreclosed properties sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ito ang isinishare ko dahil alam ko na marami sa ating mga OFW ang gustong magkaroon ng bahay at lupa sa mababang halaga at abot kayang presyo. Hello mga kabayan, ako nga pala si Sir Abug, ang walang kaabog-abog na tumutulong sa mga OFW para magbigay ng mga makabuluhang impormasyon na alam ko matutulong din sa mga tulad ko na mga kababayan ko mga OFW. Kung first time mo na manood ng channel na ito, please hit like and subscribe button at all notification para lagi kang una sa videos ko. Welcome to my channel. Tulad ng maraming mga nagtatanong, hindi rin ako makapaniwala noong una na may mabibiling foreclosed na house and lot na nagkakahalaga lang ng 1,300 pesos a month. May sukat na 88 square meters at 15 years to pay. Napakagaan as compared sa pag-avail ng housing loan sa Pag-ibig na napakamahal na at 25 to 30 years bago mabayaran. Kaya naman, nais kong sagutin ang mga tanong ng mga nakapanood ng aking videos about foreclosed properties para naman makatulong din sa inyo. Pero bago yan, ay nais ko munang i-shout out ang mga nag-message sa akin at nagpasalamat dahil sa ginawa kong videos na naka-avail din sila ng napakamurang property sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Wala po akong komisyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaya naman Bangko Sentral, beke naman. Narito po ang mga nakakataba ng puso na message nila. Si Mr. Tony Lansar, ang sabi na, "You're my or our hero in this very important impos that we never had before until sharing this on us. Thank you, Sir Abug." Si Mr. Joe Today naman, si Mr. Joe Today, "Sir Abug, thank you for sharing your experience. Naghahanap po ako ng mabibiling murang bahay. Your video gave a good idea. Thanks so much for your social concern." Ito naman po si Lisa May Sorbelio. Maraming salamat po sa pag-share nito sa Sir Abug. Very useful for those who are looking for foreclosed properties to buy. I am one of them. May idea na ako. Thank you. Thank you po. Si KA naman, ang sabi niya, "Hi, just going back to this video. This video is the reason kung ba't ako nakabili ng kung ba't kami. This video is the reason kung ba't kami nakabili ng asawa ko ng property at a least expensive or less expensive price. We tried going to property you selected as an example. Sabi ng ahente, sa dulo daw ng subdivision ang may constructed pang bahay. Pero sira na. Everything was easy actually. Maraming salamat for this. Nakapag-invest na kami ng asawa ko ng and tinatayo na yung bahay namin." Yan, nakakataba ng puso yung kanyang message. Ito naman si Mari Villegas, sabi niya, "Sir Abu, God bless. Malaking tulong ito sa mga
karaniwang tao may pangarap, mabuhay po kayo. Po si Mr. Botchoy po. Wow, ang galing naman po nito. Sana noon ko pa napanood itong mga videos mo, Sir Abog. I'm already 26, pero 19 pa lang po ako noon. Gusto ko nang makapundar ng bahay. Maraming salamat po sa pag-share nito. Napaka convenient lalo na ngayong pandemic. Si Maylin Juanyo naman, no? Sir, napakalaking tulong po nito sa aking sa aming mag-asawa. Gustong-gusto po naming makabili ng bahay at lupa. Maraming salamat po. In my opinion naman, si Mr. In my opinion, ang mahalaga po ay safe ang transaction dahil bangko na mismo ang kausap mo at malinis ang title. Yung pagpapaayos ay pwede nang paunti-unti. Oo nga naman. Si Mr. Angelica Arcilla, salamat po sa info, Sir Abog. Totoo po na meron kaming kinuhang bahay, rent to own, pero dahil sa pandemic ay na-cancel po sa pangalan namin. Dahil di po namin nabayaran. Buti na lang po ang inyong vlog. Buti na lang po nakita namin ang inyong vlog. Yan. Annalyn Talosa, Sir, good day po. Maraming salamat po sa inyo. May concern kayo tulad ng ganito na na-share sa amin. Isa po akong OFW. Sana po ay matulungan nyo akong paano makakuha ng properties. At sana pagtanda ko ay may masisulungan po ako. At maraming salamat po sa inyo. God bless you po. Okay. Ngayon naman, ito naman yung mga katanungan na gusto nating sagutin isa-isa. Tignan natin, ha? Sabi ni Jermaine Go, hello sir, thank you for sharing this video. I'm only using my phone but can't get with the same website you have. Website you have. Hindi ko po makita yung loans and credit. So, nagbago kasi ng website yung BSP. So, dun sa mga videos ko, sa kanilang sa description, andun na po yung bagong website ng BSP about foreclosed properties. Pero ito po yun, no? Tingnan nyo, ito yung website. Yan, yung bagong website. Pa-screenshot nyo po. Sabi naman ni Rod B. Cruz, sa mga bibili, tingnan nyo muna ang mga properties. Yung iba dyan foreclosed nga, pero may mga nakatira na at ayaw umalis. Yan. So maganda yan, no? Totoo yan. Meron kasi itong mga foreclosed properties, natural, meron tayong mga kababayan na ayaw talagang umalis sa bahay kahit na hindi nila nabayaran ng ilang taon na. Siyempre, dahil sa ito ay foreclosed na, obligado silang umalis. Ngayon, kaya nga po, dapat bago ka mag-bid o bago mo bilhin yung property, kailangan po ay puntahan mo muna yung address. And then tiyakin mo na walang nakatira. At kung may nakatira, ay kausapin nyo. At tanungin sila tanungin sila kung ano ang plano nila. Kung aalis pa sila, kung sakaling magpakilala kayo na ino-offer sa inyo yung bahay. Para at least friendly naman yung inyong pag-uusap. Kasi in my case, no, yung bahay na nakuha namin, pagpunta namin doon sa property, walang nakatira, pero yung kapitbahay namin, ginagamit yung lugar na yon para gawing lutuan o gawing bakery. Dahil luluto sila ng mga pandesal. So andun, may mga gamit doon. Pero nung pakilala kami na yung property na yon ay aming bibilin, madali naman silang nakausap. Ang sabi nila, anytime po kung gusto nyong gamitin yan, ay aalis kami. So wala naman naging problema dahil paglipat namin, bago kami lumipat, malinis na yung lugar. So hindi pare-pareho, no? Importante, tama yung sabi niya, puntahan mo muna yung lugar, checkin mo kung may nakatira. At kung may nakatira, kausapin mo kung ano yung plano nila. No? Kasi mahirap yung
kukuha ka ng, sabi nga, kukuha ka ng bato na ipupukpok mo sa ulo mo. Okay? So, nakukuha naman sa pakikipag-usap. Ito naman si Lowell, 1968. I tried to check the website. My opinion for this is that there is no doubt that the price is very cheap for a house and lot. However, BSP has noticed that the property is still under the name of the previous owner, that thus making it more costly because one may need services of a lawyer in order to take the proper possession of the property. And above all, if there is a need to file an eviction case, it will take time. It will take more than 5 years before the court could issue for judgment. So, in sum, it is not worth it. Well, sabi ko nga sa inyo, depende po sa bahay na makukuha nyo. Kasi doon naman sa property, no, doon sa website, nakalagay naman doon kung merong under litigation or yung property ay nakapangalan pa sa dating owner. Kasi in my case, yung bahay na binili ko, hindi po nakapangalan sa dating owner dahil ang owner po noon ay mismong yung developer na isinanla sa Bangko Sentral. Tapos po, yung Bangko Sentral ang nagbenta ngayon sa mga tao. So, in our case, hindi po ganun ang nangyari, no? Pero sinasabi niya, may mga cases din po na ganun, na yung bahay isinanla sa Bangko Sentral at yung Bangko Sentral nag-foreclose, ngayon nagdidemandahan pa sila. Or kailangan mo pang magdemanda bago mo makuha. No, may mga cases na ganyan, no? Nag-message sa akin, pinuntahan daw nila yung bahay, tapos nung kinausap nila, halos habulin sila ng itak at sabihin, huwag kayong babalik dito. No? Bahay namin to. Siyempre, hindi natin masisisi kasi sila nagpundar ng bahay, nagpa-improve, ginawang up and down, pinatiles, pinapinturahan, tapos hindi nila nabayaran for certain reason, talagang masakit para sa kanila na mawalan ng bahay. Kaya po, tama yun, kung palagay nyo ay magkakaroon kayo ng problema doon sa bahay na bibili nyo, huwag nyo na pong bilhin. Baka maging cause pa yun ng pagka-stress nyo, no? So, tama yung concern niya. Pero sabi ko lang po, hindi pare-pareho. Okay? Sabi naman ni Isabel Mustaksika, hi sir, useful and informative po yung video nyo. May ask po sana ako kasi ngayon lang po ako nagkaroon ng knowledge about this. Sa bidding po ba, kung ang down payment po na ay maaari ko bang akong kung nag-down payment na po ako, maaari po bang mangyari o maunahan ng iba? Mababalik po ba ang down payment ko? Okay, napakagandang tanong yan. Kasi sabi ko sa inyo noon, sa case namin, nagbigay kami ng down payment na 20%. And then after that, few months, binigay sa amin yung notice na pwede na kaming lumipat. Okay. So, yung bidding kasi yan, actually, bidding yan, actually nakalagay doon, bidding Magbibid kayo at kung merong ibang nagbid na mas malaki ang presyo, syempre sa kanila ibibigay yun. So, in that case, kung sakaling dalawa kayong nagbid dun sa property, sabi ng Bangko Sentral, ibabalik sa inyo yung inyong i-down payment na 20 or 30%. Walang labis, walang kulang, walang interest. Ibibigay sa inyo yun. Ibabalik sa inyo. Unlike sa ibang bidding na pag nagbigay ka ng pera, hindi na babalik. Dito po, may babalik sabi ng Bangko Sentral. Pero sa tingin ko, at base sa aking experience, walang ibang nagbibid. Sa tagal ng mga properties na yan, no? Sa tagal na hindi naman sila nagko-commercial May nakita ba kayo nag-commercial ng properties ng Bangko Sentral? Wala po. So, ibig sabihin, pag nag-bid kayo dyan at interesado kayo, most likely sa inyo po i-award yan kasi walang ibang nag-bid. Kung sakali man nagkaroon ng nag-bid na ibukod sa inyo, sabi ng Bangko Sentral, ibabalik sa inyo yan. Okay? Sabi ni Enderong OFW, hi sir,
thank you for this wonderful video. I have a question. Una, yung down payment po ba ay refundable in case the applicant don't qualify to acquire the property due to unforeseen reason? Number two, what if the property has issued a site gaya ng may nakatira, may issues sa site at may nakatira at ayaw umalis, gustong angkinin? Paano po yung problema na yun? Yung problema ba yun ay sa bumili? Please advise. So actually, yung nasagot natin kanina, no, yung pagka may notice naman doon may nakalagay naman doon sa description ng property na merong nakatira at kayo ang magpapaalis dun sa nakatira kapag kayo ay nakabili na. So, yun nasagot na natin kanina, piliin nyo mabuti yung property na bibili nyo. Make sure na walang nakatira. Okay? Si Copyholic naman, hi sir, maraming salamat po sa info. Pag po ba nagbayad ka ng down payment, sigurado na po ba na mapapasayo ang property? Or kung di po sure, may babalik ba ang down payment po sa na 30%? Okay, so ganoon din ang question niya. Nasagot ko na. Kung sigurado na mapupunta sa'yo, pag walang nag-bid, siguradong mapupunta sa'yo. Pag hindi napunta sa'yo, ibabalik sa'yo yung down payment mo. Si Johnny Abogado naman, how can I see the property actual appearance and detailed inside the house prior to making a deposit that is required by BSP? So, paano makikita? Yung pong sa website natin, andun po yung exact address, no? Puntahan niyo po yung exact address ng property. Dahil kung hindi niyo pupuntahan yan, magbibid kayo at later malaman mo na poste na lang pala yung bahay na yon na binibid mo, napakamahal pa ng presyo, nagkamali ka ng pagbibid. Okay? So, bidding po yan. So, kailangan puntaan mo muna. Tingnan mo yung description, kung tama yung description doon sa website ng Bangko Sentral. Okay, sabi naman ni Saturn to Fire, thank you for this video. However, you don't include what happened after you submit. How would you know if your bidding is approved, rejected, and what to do if approved? Okay. So, ang procedure niyan, pag nagpunta ka sa website, mag-email ka doon sa Bangko Sentral. Pag nag-email ka, babalik sa yung email mo, re-respond sila, no? And then sasabihin sa iyo kung anong mga requirements. Doon sa email na yun, nakatouch na lahat ng requirements. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa Bangko Sentral. Ngayon, pagka nakompleto mo na yung mga requirements na yun, pinapilapan mo at napirmahan mo at naisabit mo lahat ng requirements, i-email mo na sa kanila. At kapag ikaw ay nanalo or naging sa iyo i-award yun, i-inform kanila na ikaw sa iyo na-award ang property. Pero tandaan nyo lang po, wag na wag kayo magbibigay ng down payment sa sino mang tao. Kasi ang ginawa namin noon, kami mismong sa Bangko Sentral nagbayad, sa cashier, sa second floor ng Bangko Sentral sa Pasay. Doon ka magbabayad ng down payment mo, doon kayo magpipirmahan ng mga dokumento, doon kayo magsasubmit ng mga documents. Okay? So, umiwas kayo, no? Kasi nung minsan merong nag-email sa akin, ay nag-chat sa akin, tinatanong niya kung tama ba na ipadala doon sa tao kasi may nag-chat daw sa kanya. So, sabi ko, mag-ingat kayo dahil dito sa mga video ko, marami po rito nag-i-scam na nagpapanggap na ahente ng Bangko Sentral. Kasi dito po, pag nag-email kayo sa Bangko Sentral, yung Bangko Sentral mismo ang magbibigay sa inyo ng agent. Ipapakilala sa inyo at sila ang sasama sa inyo sa property, sila ang magbibigay ng mga requirements nyo at tutulong sa inyo. And the good news is, wala po kayong babayaran sa agent. No? Kasi ako naranasan ko yan. No? Nung ako bumili ng property, sinamahan ako ng agent doon sa bahay. And then, hanggang sa ba-process yun. Dahil nga sa tuwa ko doon sa agent, dahil napakamura ng bahay, hindi ako makapaniwala na ganun ko lang makukuha. Binibigyan ko po siya ng pera. Sabi ko, ito,
parang pinaka finder's fee. Anong sabi sa akin? Huwag na po. Hindi po namin kailangan dahil meron po kaming komisyon dyan. So, I'm so grateful. Papasalamat ako sa kanya dahil nalaman ko yung property at na-turn over sa akin. So, napakabait ng agent, no? Nung agent na yan ng Bangko Sentral. Ito naman po, si Miss Risa Lim. Hi po sir, tanong ko po. Kulang po, BSP. Kulang. BSP po ba ang magta-transfer ng titulo ng lupa sa buyer kapag nakapag-full payment ka na? At saka ang amilyar po, updated po ba? Curious lang po. Napakaganda ng tanong na to kasi sabi ko sa inyo, yung bahay na binili, property na binili namin, isang 15 years to pay, saka isang cash. No? Yung cash payment na binili namin, after na mabayaran ng cash yun, yung property, yung titulo, ikaw magpapalipat nun sa pangalan mo. So meron ka lang deed of sale tapos ipapalipat mo sa pangalan mo under your name. Siguro ang ginastos namin sa pagka-transfer is mga mahigit 10,000 rin pagka-transfer sa pangalan. And then yung amilyar, yan, importante. Ano ba yung amilyar? Yung tax, no? Tax na binabayaran doon sa City Hall ng property. Kayo rin po ang magbabayad noon. So tiyakin nyo lang, alamin nyo ilang normally naman kapag ito ay nasa Bangko Sentral, binabayaran nila yung amilyar. Pero kung ito ang property mo is nandun pa sa tao, hindi pa na i-turn over, tiyakin nyo muna yung amilyar. Magkano na yung amilyar. So, mura lang naman ang lupa. No? Mura lang yung amilyar. Hindi kayo gagastos ng malaki dyan, pero make sure lang na kung ilang taon, baka more than 10 years na yung amilyar or baka na-foreclose na rin ng government yung property dahil hindi nababayaran yung amilyar. So, be careful with that. Thank you, Ms. Risa Lim. Si Mr. Bernardo Salvador, same question din. Thank you sa info. Paano ang transfer ng name title? Included na ba sa purchase? Sino po ang mag-aasikaso ng mag-aasikaso? Sino po ang mag-aasikaso? BSP? Okay, so nasagot na natin yan. Hindi po kasama ang transfer ng property. Kayo po ang magbabayad ng transfer kasi iba po yung pagka-transfer. Ang pagka-transfer po ay sa Land Registration Authority. Ang Bangko Sentral ang nagbenta sa iyo, pag nabili mo na, binayaran mo na, yung sa Land Registration mo, ipaparehistro mo, at papatransfer mo yung iyong titulo. Okay? At yung amilyar naman, babayaran mo sa City Hall or sa munisipyo na nakakasakop dun sa property na binili mo. At sabi rito, at kung sakali, sabi ni Sara Ariate, sir, kung sakaling merong pang-cash, pwede po bang naming bilhin ng cash yung property na gusto namin? Meron ba siyang titulo na ibibigay kaagad kung babayaran nyo ng cash? So, fortunately po, ay cash basis na raw po ngayon ang Bangko Sentral. Unlike during our time, no? Few years ago, pinapayagan pa nila, no, na magkaroon ng 5 years to 10 years, 15 years na payment terms sa Bangko Sentral. Pero dahil po sa dami na, no, sa dami na ng gustong mag-avail ng property sa Bangko Sentral, pinapriority nila ngayon ang cash basis. Ngayon, ang tanong natin, papaano ka makapag-a-avail ng 5 years to 15 years payment kapag binili mo itong property? Yan ang pinakamagandang tanong. Ang sagot po dyan ay pwede nyo pong i-avail ang property na ito through Pag-ibig. Okay? So, kung gusto nyo mahaba-habang terms, 25 to 30 years, pwede nyo po yan. Kung meron po kayong Pag-ibig, i-apply nyo lang sa Pag-ibig yan. And then, yung Pag-ibig po ang magbabayad sa Bangko Sentral. And then, yung Bangko Sentral, ibibigay sa yung property. So, wala ka ng utang sa Bangko Sentral, may utang ka sa Pag-ibig, which is 25 to 30 years. So, yun nga lang, medyo tataas ang presyo at medyo magkakaroon ng interest dahil 25 years to pay yan. Yun nga lang, medyo magaan. Magaan at mahaba ang terms. Okay?
So, yan. Ano pa? Second option po, first option, Bangko Sentral. Second option, meron pa. Sa bangko mo bilhin. No? Sa housing loan ka sa bank. So, mag-a-apply ka sa Bangko de Oro. Qualified ka dahil ikaw magaling, no? Dahil ikaw ay suki ng Bangko de Oro, pwede mo siyang i-avail. Mag-apply ka ng housing loan, and then yung property na yun na napili mo sa Bangko Sentral, yun mismo ang bibilin mo. So, pwede mong bayaran yan 5 years, 10 years, 15 years. Tapos, yung titulo ng lupa na yun, hindi mo mahahawakan. Hahawakan nyo ng Bangko de Oro o ng bangko na pag-housing loanan mo. So, lumalabas ngayon yung lupang binili mo ay nakasanla sa bangko. Okay? So, yun ang mga option. Pero kung ako sa inyo, no, napakamura lang naman ng mga property na yan, 200,000, 150,000. Actually, yung presyo na yun, kapag nag-avail ka sa mga ibang mga developer, down payment lang yun. No? May down payment lang yan. Down payment lang yung ganung presyo. Pero ito, 150,000, meron ka ng bahay at lupa o meron ka ng lupa makukuha. 250,000, meron na magandang bahay. 400,000, meron ng magandang kumpletong bahay. Lalo na kung 1 million yung cash mo. Napakadali at napakamura, napakabilis bilhin nito. Napakarami pong property sa Bangko Sentral. Yan po ang ilan sa mga sagot sa mga katanungan. I hope nakatulong po sa inyo ang maikling video na ito. Kung meron pa po kayong tanong, message nyo lang po sa baba ng video na ito at sasagutin po natin sa mga susunod nating mga videos. And thank you very much po for watching Sir Abug.